Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa'yo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw bagong Pilipinas, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. Suspect sa pagnanakaw ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng alahas, arestado sa Cebu City. DILG inirekomenda sa palasyo ang permanenteng pagtatalaga kay Police Lieutenant General Nartates. At 2 Chinese nationals dinakip sa qualified trafficking sa Pasay City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ang isang sospek sa pagnanakaw matapos itong makipagbarilan sa mga pulis sa Lipa City, Batangas. Nakatutok dyan si Patrolman Joshua Cruz. Arestado ang isang sospek sa pagnanakaw matapos mauwi sa barilan ang pagtugis ng mga pulis ng Lipa CCPS noong Miyerkules na madaling araw. Na-recover sa sospek ang isang hindi lisensyadong baril at mga hinihinalang illegal na droga. Ayon sa investigasyon, bandang alas 12:30 ng madaling araw, noong Nobyembre 19 taong kasalukuyan, nagising ang 35 anyos na biktima dahil sa ingay sa loob ng kanyang bahay. Nang tingnan niya, nakita niya ang sospek na gumagala sa loob, dahilan upang humingi siya ng tulong. Tumakas ang sospek sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bintana, ngunit naiwan nito ang isang Apple Watch na nagkakahalaga ng 15,000. Mabilis namang rumisponde ang Mobile Patrol Unit ng Lipa Component City Police Station sa pangungunan ni PSSG Co at Police Corporal Aguilera matapos makatanggap ng deskripsyon at direksyon ng pagtakas ng sospek. Na-locate ng mga pulis ang sospek sa kalapit na barangay Ludlod. Nang utusan siyang huminto, nagpaputok ng baril ang sospek na nagtulak sa mga pulis na gumanti ng putok. Tinamaan sa mga binti ang sospek, dinakip at dinala sa ospital ng Lipa para sa medical na atensyon. Kinilala ang sospek bilang isang 25 taong gulang na lalaki walang trabaho at residente ng barangay Ludlod. Kabilang sa mga nakumpiska mula sa kanya ang isang kalibre 38 revolver, 2 sachet ng hinihilalang pinatuyong dahon ng marijuana at isang Infinix Android phone na nagkakahalaga ng 9,000 na nakumpirma na pagmamay-ari ng biktima. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Lipa CCPS ang sospek para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Joshua Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Cruz. Samantala, isinumite na ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Office of the President ang rekomendasyon para sa permanenteng pagtatalaga
kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. habang tiniyak naman ng National Police Commission ang kanilang buong suporta sa opisyal habang hinihintay ang final decision mula sa Malacanang. Nakatutok dyan si Patrolwoman Fea Octaviano. Isinumiti na ng Department of the Interior and Local Government sa Office of the President ang kanilang recommendation para sa permanenteng pagtatalaga kay Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. Inihayag ito ng DILG sa pamamagitan ng budget sponsor nitong si Senator J.V. Ejercito sa gitna ng plenary deliberation para sa panukalang 2026 national budget nitong Huwebes. Ayon kay Lacson, maaari namang italaga bilang full-time PNP chief ang isang opisyal kahit pa may 3 bituin lamang tulad ni Police Lieutenant General Nartates. Samantala, tiniyak naman ng National Police Commission ang kanilang buong suporta kay Lieutenant General Nartates habang hinihintay ang desisyon mula sa Malacanang. Matagumpay naman na isinagawa ng 2nd La Union Provincial Mobile First Company ang Oplan Bisita Eskwela I Am Strong sa iba't ibang paaralan sa lalawigan na layong tiyakin ang proteksyon at kapakanan ng mga kabataan. Yan ang balitang hatid ni Police Corporal J.R. Del Mendo. Bilang bahagi ng patuloy na kampanya para sa kaligtasan at wastong paggabay sa mga kabataan, matagumpay na isinagawa ng 2nd La Union Provincial Mobile Force Company ang programang Oplan BES o Bisita Eskwela I Am Strong sa iba't ibang paaralan sa lalawigan. Layunin ng inisyatibang ito na mapalakas ang kaalaman at tiwala sa sarili ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtuturo ng kanilang mga karapatan bilang bata, tamang pag-iwas sa pang-aabuso at pagsasamantala at paghubog ng mga positibong asal batay sa mga halagang strong, smart, talented, responsible, obedient, nice, and God-fearing. Kabilang sa mga aktibidad ang pagbibigay ng anti-bullying lecture upang maturuan ng mga estudyante kung paano protektahan ang kanilang sarili, kilalanin ang mga anyo ng bullying at kung saan maaaring humingi ng tulong. Bahagi rin ito ng advokasya ng unit na isulong ang child safety at hikayatin ang kabataan na maging aktibong katuwang sa crime prevention. Ang programa ay sinagawa bilang pakikisa sa pagdiriwang ng 33rd National Children's Month. Patuloy namang nagpapahayag ng suporta ang pamunuan ng 2nd La Union PMFC sa mga programang naglalayong protektahan ng kabataan bilang pag-aanda sa paghubog ng mas ligtas at mas responsableng komunidad sa hinaharap. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. Sa kulungan naman ang kinahantungan ng 2 Chinese nationals matapos mahuli ng mga tauhan ng Southern Police District kaugnay sa kaso nilang qualified trafficking sa Pasay City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Resanly Umalay. Dalawang Chinese national ang inaresto ng District Special Operations Unit Southern Police District kaugnay sa qualified trafficking sa Pasay City nito lamang Lunes, Nobyembre 17 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek na sina alias Shoei, 33 anyos at alias Lau, 32 anyos, na nahuli bandang alas 3:30 ng hapon sa ika-6 na palapag ng Nasdaqi Building. Pinangunahan ang operasyon ng Unit Southern Police District, katuwang ang District Intelligence Division ng DMFB at ang Women and Children Protection Section ng Pasay City Police Station. Samantala, naaresto ng Cebu City Police ang isang lalaki na sospek sa pagnanakaw ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng alahas sa Guadalupe, Cebu City. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Judith Nicanor.
Arestado ng mga kapulisan ng Cebu City ang isang 42 anyos na lalaki na itinuturong responsable sa pagdanakaw ng humigit kumulang 2.2 milyong halaga ng alahas sa Limcaking Subdivision Andres Abellana Extension, Guadalupe, Cebu City noong madaling araw nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Captain Vincent Ponce Buntilao, officer in charge ng Police Station 9 Cebu City Police Office, ang suspect na si alias Jersey, 42 anyos, at residente ng Guardiario, Barangay Guadalupe, Cebu City. Ayon sa paunang investigasyon, nakita ng isang 20 anyos na testigong babae ang suspect pasado alas 5:30 ng umaga habang ito'y nasa loob ng kwarto ng biktima na isang 29 anyos na babaeng piloto. Nakita niya mismo ang pagbuha ng suspect ng assorted jewelry na tinatayang nagkakahalaga ng 2,245,000 pesos. Bago ang insidente, nagpakilala umano ang suspect sa testigo bilang isang garbage collector. Dahil sa takot, agad siyang nagkulong sa kanyang kwarto at tumawag ng tulong sa mga otoridad. Na-recover ng mga responding pulis ang isang brown cap at silver flashlight na pinaniniwala ang pag-aari ng suspect. Mabilis na nagsagawa ng follow-up operation ng Police Station 9 na nagresulta sa pagkakadakip ng suspect. Ayon sa mga investigador, ang lalaki nagtatrabaho bilang part-time sikad-sikad driver at karpentero at gumagamit ng ilang magkakaibang alias. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 9 CCPO ang suspect para sa dokumentasyon at paghahain ng kaukulang kaso habang nagpapatuloy ang investigasyon para sa posibleng karagdagang sangkot o impormasyong kaugnay ng insidente. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Walang kawala sa batas ang isang call center agent na sangkot sa iligal na bentahan ng mga bank at e-wallet accounts sa isinagawang operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group sa lungsod ng Pasay. Nakibalita dyan si Patrolman Don Brosas. Dinakip ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang isang call center agent na sangkot sa iligal na bentahan ng mga bank at e-wallet accounts sa isinagawang entrapment operation sa isang hotel sa Pasay City. Sa ulat na isinumite kay PNP ACG Acting Director Police Brigadier General Wilson Asueta, nadakip si alias Rog, 31 anyos, na nagtatrabaho rin bilang rider sa Newport City bandang alas 7 ng gabi nitong Lunes. Ayon sa PNP ACG, unang namataan ng kanilang cyber patrollers ang suspect na nagbebenta ng bank accounts online. Agad na isinagawa ang beat-up operation kung saan naaresto ang suspect matapos mahuli sa aktong nagbebenta ng bank at e-wallet accounts. Iginiit umano ng suspect na kailangan niya ang pera pambayad sa motorsiklo. Nahaharap ngayon si Rog sa kasong paglabag sa Republic Act 12010 o Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA, kaugnay ng Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Patuloy na pinaaalalahanan ng PNP ACG ang publiko na huwag makilahok sa bentahan, pagpapaupa o paglipat ng kanilang bank o e-wallet accounts dahil ito ay iligal at mahigpit na pinarurusahan ng batas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Samantala sa pagpapatupad ng PNP Focus Agenda on Active Community Support, namumukod tangi ang Police Station 16 ng NCRPO sa pagpapakita ng malasakit sa komunidad matapos bayaran ng kanilang station commander ang piyansa ng isang babaeng naaresto na nagpanumbalik ng kanyang pag-asa at pagkakataong makasama ang kanyang anak. Yan ang magandang balitang hatid ni Patrolwoman Ara Cassandra Concon. Kakibat ng PNP Focus Agenda on Active Community Support ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Sam Malencio Sr. Tatis Jr. na mamukod tangi ang Police Station 16 ng NCRPO sa pagpapamalas ng malasakit.
Pinangunahan ni Station Commander Police Lieutenant Colonel Jemer C. Tubiara ang isang hakbang na nagbigay pag-asa, isang babaeng minsang naaresto sa paglabag sa Section 48 ng Republic Act 9003. Noong ika-12 ng Nobyembre taong kasalukuyan, bumisita siya sa istasyon upang magpasalamat. Ako po si Jackie Lo Samson Sabado. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat kay Sir Jemer Tubiara na siyang nagbigay po ng tulong upang ako ay makalaya. Maraming salamat po Sir Jemer Tubiara sa inyong tulong upang ako ay makalaya. Kung hindi po dahil sa inyo sir, wala po ako ngayon sa labas. Hindi ko at kapiling ko lang po ang aking mag-ama. Maraming salamat din po sa mga pulis sa P16 Pasong Putik. Maraming salamat po sa inyong kabaitan sa akin po at lalong-lalo na po sa aking anak. Maraming salamat po mga ma'am and sir. Much appreciated. Thank you po. Have a good day. Ang tunay nagpanumbalik ng kanyang pag-asa ay nambayaran ni Lieutenant Colonel Tubiara ang buong piyansa nito. Tiniyak ang maayos na pagproseso ng paglaya at naibalik ang pagkakataon niyang makasama ang anak. Ang simpleng gawi na ito ay nagpapakita ng malasakit, pagpapahalaga sa dignidad at prinsipyo ng restorative justice. Ayon kay Police Lieutenant General Nartates, ang ganitong uri ng malasakit ay sumasailalim sa tunay na puso ng pulisya na maghatid ng tunay na pag-asa. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Joshua Jimenez. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.